Malalagyan ka sa iyong nakikita, pagkat walang kasigana. Laguna, nang ito ay marating ko, para bang ako'y natawa. Mga kababayan, ugaliing manood ng serbisyo balita live online tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito si Kap Toti de la Rosa ng Barangay Dita, Santa Rosa City, Laguna. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ng silanganan, alat ng puso, sa dibdib mo'y buhay, upang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manluluti, sa pasigil, sa dagat ang bundok, at sa langit mong bughaw, naidilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, upa ng araw ng walhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Ang ligaya na pag may mga api,
Welcome sa Serbisyo Balita Live Online at syempre ito ang ating Monday edition ng unang araw ng linggo at syempre welcome sa lahat ng ating viewers worldwide, yan, sa ating mga kababayan na laging nakasubaybay sa ating programa. Ito ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po inyong lingkod na sila Arnie Barairo po na bumabati po sa inyo ng isang mainit na gabi at magandang buhay sa lahat ng readers, viewers at listeners ng Serbisyo Balita News Online at Serbisyo Balita Live Online. Para po sa inyong mga hinaing, komento, panawagan, maaari po kayo mag-text sa Smart 0929-600-3001 at sa Globe 0935-868-9375. At patuloy lang po kayo mag-like sa aming page ng Serbisyo Balita para po sa mga balita po sa inyong mga lugar. O yan, syempre, yung ang mga latest update natin, syempre, dyan sa SONA. Hindi tayo nakadalo dyan, syempre, mas nag-focus tayo sa issue ng mga poison sa Lungsod ng Calamba, yung progress report. At syempre, yung kidnapping crisis kanina sa Canlubang, dyan sa Barangay Canlubang na galing sa Muntinlupa, syempre. Yun, kung tungkol sa SONA, mamaya may pag-uulat ng ating lady expose, si Beth Sarinas. Ayan, at yung parang masabi na lang natin ay parang recap ng food poisoning crisis dyan sa lungsod ng Calamba. Ayan, at siyempre, nais naman muna namin ihingi ng konting pamanhin kung sakali man yung dalawang programa namin ng Biyernes habang ongoing yung crisis, medyo naumpisahan sa medyo hindi detalyadong mga ulat. Pero siyempre nakamonitor pa rin tayo. So, medyo pagpasensya na kung may mga nabanggit na nasawi daw. Pero anyway, nilinaw naman niya ni Dr. Labro na walang naging fatalities. At siyempre, hindi rin naman natin maiwasan na bumabase naman tayo sa mga info na galing sa mga text na mula sa labas ng ating himpilan, sa mga nakasubaybay sa atin. At siyempre, medyo iba nagpapanik. So, medyo ihingi na lang natin ng konting dispensa sa ating mga viewers. Pero siyempre, kung nakasubaybay sila hanggang sa pinakadulong bahagi ng programang Lagot Ka, Isumpong Makayadan, doon na nagkaroon ng linaw dahil ang mga impormasyon na ating nakalap mula na doon sa may autoridad talaga, ang City Health Office. So, yun. So, kasi syempre on air tayo nun, di ba? So, medyo live. Yan, live monitoring update tayo. Actually, dalawa yung minomonitor natin. Halos magkasabay po. Yung robbery hold-up na namatay nga po isang magiting natin pulis na si PO1 Sigfred Angeles na taga bayan ng Baiyan ng Laguna. Ayan, tsaka syempre yung poison, di ba? Food poisoning. So, nabanggit na ang pinagmulan ay ang sinagawang parang biodiversity program o storytelling ng Haribon Foundation sa ito yung tinap ng AMS Electronic Company upang magsagawa nga ng community service. At medyo sa kasamaang palad, mukhang hindi naging maganda ang naging resulta. So, yun nga, ang tinap nila, ang Haribon Foundation, at ang ginamit ay yung Hari Ecoban, kung saan dito yung mga nag-storytelling at para sa mga bata. So, ang di umano'y naging cause daw, di umano, dahil wala pa naman na lumalabas ng mga na resulta mula sa BIPAR o yung BIPAD. Yung pinasusuring yung cupcake at saka ice candy. Yan, parang gelatin daw yan Gelatin daw yan. At saka yung cupcake, parang homemade. So, walang tatak. So, siyempre, sa mga ganitong pagkakataon, pag ganitong food processing ng mga individual, kung sino yung medyo, sabihin na natin, good intention at magandang loob, baka may mga ingredients na napahalo na masabing kinasama ng mga bata. Ayan, at na-confine ng
Kaya nga, ang reported na naisugod sa mga ospital ay umabot sa mahigit 400. Pero pinauwi na yung iba dahil wala namang simptomas. At ang nangyari, nasa 300 na lang mahigit ang mga naging outpatient hanggang sa naging 37. At sa pinakahuling ulat ay 3 na lang ang nakakonfine. So just imagine, medyo ang dami, talagang kahon-kahon ng mga pagkain. Kaya maganda yung intention. Na-check na yata, wala yatang permit yung bakery yata. Una, yung pinanggalingan ng cupcake ay walang permits. Yan. Saka, siyempre, yung gelatin na nasa ice candy, parang ice candy, wala rin permit. So, talagang yun ang nasa in question ngayon. Yung, yung credibility nung naggawa. Yan. Although, sabi nga ni, medyo nagkakalokohan. Ewan ko sino. Alimutan ko sino yung kakwentuhan natin. Matindaw siya ng kasalan, kinabukasan Saturday, merong inihain na desserts, mga cupcake, wala rin kumain. Ayan, medyo natakot. Mamaya marami tayong ikukwento, yung mga nakakatawang balita, di ba? Ayan, at habang hinihintay natin dito lang nila malalaman, di ba? Mga kwento at mga storya sa likod ng mga balita. Yan, abangan nyo yan mamaya. Yung mga nakakain ng cupcake, yan. Panoodin nyo yan. Lalo na yung yung matakaw. Okay. Ayan, napapala. Anyway, at syempre, medyo... May dalawa tayong video interview na ipapa-view sa mga viewers natin. At unahin muna natin sa pag-uulat. Ayan, at medyo kailangan natin na i-cue ang ating kasama. Siyempre sa mga kumpletong detalye ng balita natin. Ayan, patuloy-tuloy ang pag-update natin. I-like na yung serbisyo balita, nasa news online natin. At siyempre, may tatanggapin muna tayong unang balita mula sa labas ng ating himpilan. At meron tayong mga live updates pag-uulat mula sa lalawigan ng Laguna sa kasama natin si Levi Tata. Levi, magandang gabi. Magandang gabi kasamang RJ at marining pinapulanan ni Dr. Dennis Labro na may namatay sa nasabing food poisoning dito sa Barangay Real Elementary School at katunayan nga ay tatatlo na lamang ang na-hospital ngayon. Sa out of 463 na estudyante, 349 ang outpatient na ginagamot at 114 ang na-admit noong Biyernes. At karamihan nga dito ay nabawi na rin dahil sinasabi na wala namang kaugnayan sa food poisoning yung mga sakit ng mga biktima ng mga estudyante, kundi may nakita para na may UTI. So ngayon, tatlo na lang yung nasa hospital, isa sa CMC at yung iba dito sa Pamanang Hospital dito sa lungsod ng Calamba. Kaya pakinggan natin yung paliwanag ni Dr. Dennis Labro ng City Health Officer ng Calamba City. Hinggil nga po doon sa biktima ng food poisoning dito sa Real Elementary School. Ano po sir ang update? Sa ngayon, nasa 3 estudyante na lang mula doon sa Real Elementary School ang nasa ospital. No? Umabot sa mahigit 400 o 463 ang total na mga estudyante na naisugod sa ospital noong araw ng Biyernes hanggang sa Sabado. Pero doon sa 463 na yon ay mahigit 300 naman ang ginamot bilang outpatient ng mga pasyente. Ibig sabihin na pinauwi rin naman kaagad magkaroon ng ilang oras na obserbasyon at ang nanatili na lang o na-confine ay 114 doon sa mahigit 4 na dinala. Pero yun nga, ngayong umagang ito ay nasa 3 na lamang ang nasa ospital pa. May mga pangalan na kayo ng Dok? Meron ba pangalan pero wala sa akin sa ngayon, hindi ko hawak yung mga pangalan. Anong ospital po yun?
Meron sa CMC at saka meron sa Pamana. So, kumusta naman yung condition na ngayon, Doc? Actually, yung mga naisugod nung Biyernes at Sabado, maaaring ma-discharge na yun anytime, ngayong araw na ito. Pero balita ko ngayong umaga lang, meron pang isang dinala. No? Hindi ho natin alam kung yung dinala na yun may kinalaman pa doon sa nakain nung Biyernes o iba ng kondisyon. Dok, paglilinaw lang kasi marami nagsasabi na mayroon daw casualty. At gaano po katotoo na itong sinasabi lang ito? Rumors lang ba yan? Yun nga, nabalitaan namin yun na may sinasabing may namatay. Unang balita nga, sabi 8 ang namatay, pero wala pong katotohanan yan. Wala pong namatay doon sa mga estudyanteng naapektuhan. Ang pinakagrabe na naranasan ng estudyante ay yung pagsusuka. Yun lamang po, wala hong namatay doon sa mga estudyante. Ano namang naipaabot na tulong ng ating butihing Mayor, Mayor Justin Martimi Chupek? Ang instruction ng ating butihing Mayor ay sasagutin ang mga nagastos o yung mga hospital bills nitong mga naapektuhang estudyante. Anong panawagan niyo sa mga magulang ng mga biktima, Dok? Panawagan ko sa mga magulang sana pagigihan pa ang pagbabantay, lalong-lalo na pagdating sa pagkain o kakainin ng kanilang mga anak. Bagamat itong nangyaring ito, wala naman doon ang mga magulang. Pero ganun pa man, sana huwag tantanan pagdating sa pagkain na kailangan tiyakin na ligtas ang mga kakainin ng mga bata o kaya iinumin ng mga bata. Yes. So, yan ang paliwanag ni Dr. Labro kasama natin ito sa food poisoning. At kaninang hapon, ay pinulong ni Kapitan ang mga magulang ng mga estudyante sa Barangay Real at kasama na rin doon yung company ng AFS. Kaya nagpaliwanag din sila at sa susunod, siguro sa programa ko, ipaparinig natin yung paliwanag ng Barangay Captain ng Morales dito sa Barangay Real at yung AMS para sa So yan ang ating ulat mula pa rin sa lalawigan ng Laguna, Levi Tatan. Nagsiservisyo sa bayan para sa serbisyo live online. Ayan, at maraming salamat kasamang Levi. Yan, at update, yan ang ika nga, ito yung tinatawag na the final nail on the coffin kung saan pinapako na ang istorya ng food poisoning. Although medyo sabihin na natin na hindi pa tapos kasi ayon naman sa Vice Mayor na ongoing naman yung investigation at ika nga kung mapapatunayan na meron na nakitang pagpapabaya at nakita na kontaminado o sabihin na natin talagang may cause na para magkaroon ng food poisoning, talagang makakasuhan, sasampa ng kaukulang kaso itong AMS Asia company. Mamaya may interview tayo kay Vice Mayor Sir Cesar na talaga namang umikot dyan sa mga pinagdalhan ng mga bata, di ba? Yeah, Siyempre kasama rin si Kapitan J.R. Morales na pawis daw talaga sa pag-iikot din at si Consial Kimberly Marquez ng Barangay Real. Yan. Pero kita mo naman ang sipag ng Vice Mayor, talagang action agad at hindi niya pinabayaan ang nasabing mga nabiktima. At halos lahat na ng hospital tinutukan nito hanggang madaling araw yata kasi hindi hanggang sa ma-assure niya na nasa safety ang mga bata. So ito pakinggan natin ang naging panayam naman natin kay Vice Mayor Ross Rizal. So, sir, bali ano na po ang update tungkol sa action na ginawa ng city government as per sa mga nabiktima ng demonic food poisoning? Okay, magandang umaga po sa ating lahat. No? Unang-una po, sa ngalan po ng city government Palambas, panguna ni Mayor Timmy Chupeco, ako po si Vice Mayor Ross Rizal ay nag-uulat po sa inyo na hanggang sa ngayon po ay 3 na lamang po ang nakakontay ng mga bata mula sa more or less 400 po ng ating mga
estudyante ng Ria Elementary School. Naikot na po namin lahat ng mga ospital at siniguro po namin ang kalagayan ng mga batang ito. No? Sinagot po ng city government, ayon po sa instruction ni Mayor Kimi, nasagutin ang gastusin ng mga batang to sa mga private hospitals na pinagdalhan ng mga batang yan. At nung araw din pong yun, ay nung gabi po, no, ay 37 na lamang po yung mga bata na nung Biyernes, 37 na lamang po ang nakakonfine, and the rest naman po ay mga outpatients naman po lahat. So, with regards naman po doon sa tinatawag nating mga responsable sa mga pangyayaring yan, ay on process na po ang pagsasampa ng kaso sa 13 tauhan po ng AMS, no? Asia dito po sa isang kumpanya na nag-sponsor po niyan. Mananagot naman po, no? Ang dapat managot po dyan. Kasi sa kasalukuyan po ay maayos po ang kalagayan ng mga kabataan. At uulitin ko po, 3 na lamang po yung nakakonfine sa kasalukuyan. At nais ko pong liwanagin, wala pong fatality o wala pong mortality. Ibig sabihin, wala naman pong namatay. Pasalamat po tayo sa Panginoon, wala naman po. So, yan pong pangyayari yan ay magiging lessons learned para po sa iba't ibang mga concerned ng mga tanggapan na mag-issue po sila ng mga stricter measures para hindi na po yan mauulit. Ayan. At yun, kagaya nga ng sabi ni Vice Mayor Rosesal, maging lesson learned na magkaroon ng parang strict monitoring o implementation ng pagpapa-unlock ng mga parang ganyan mga programa, mga feeding programs mula sa mga private companies na siyempre hindi rin kailangan regulated yung mga pagkain na ipamamahagi lalo sa mga kabataan. Yan. At siyempre kaya nga sa ating pagpapatuloy, tayo dumako muna sa ilang paalala. At Shakey's, getting the super grand slamming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal. It's the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal! long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality.
Ayala Land. And welcome back sa programang Serbisyo Balita Live Online. At siyempre nais nating batiin ang isa sa mga taga-subaybay natin dyan, si Miss Ana Besa. Magandang gabi sa iyong panonood sa ating programa. Yan. Dami kasing tawag sa atin, concern eh, no? Hindi naman pwede natin hindian. At syempre, yung mga concerns natin, siguro pagka mamaya ay pag-usapan natin yung mga concerns nyo. Anyway, ayun, regarding din sa video interview natin kay Vice Mayor Rizal, di ba? Yun nga, magiging lesson learned. Lesson learned at saka at the same time, sabi nga niya, ay baka makapag-formulate sila ng isang ordinansa kung saan, para sa ikabubuti rin naman ang lahat at ikaliligtas ng ating mga kabataan. At saka, sinigurado naman ng Calamba City Government na sasagutin nila yung di ba, lahat ng expenses. Yan. Yun ang kinagandahan. Yung decision din syempre ni Mayor Timmy Chupeco, di ba? Parang hindi ba parang tinutularan yata ang Makati na. Basta pag sagot ka ng Makati. Oo. Yan. Ika nga talagang... dapat nga wala pang problema, may sagot na no? Oo, wala pa yung problema, may sagot na, may solusyon na. May kilala ko ng ganyan, nasa San Pedro. Ang kaso, Kaso, hindi nanalo. Oo, kulang pa rin yung machinery niya, pero maganda pa naman yung Pero maganda yun. Yung kanyang vision. Wala pa yung problema, may solusyon pero na. yung mga nakakatuwang balita dyan sa pagkalason ng mga bata, merong iba dyan, hindi mamamatay sa lason, mamamatay sa nervyos. Sa nervyos at sa konsensya. Teacher ko pa naman, di ba? Ba't kasi kumain ka ng 2 cupcake? Dumalawa pa. Oo, nakiagaw pa yata sa mga bata. Ayan, tuloy. Nung nakadalawa siya, inabot ng nervyos, nagpa-confine. Ayun, kaya naman kasi parang dumami daw yung nalason. Kasi yung mga, hindi bata, yung mga nandun, yun, parang nakikain. Na-overreact. Oo. Ayun, so, syempre, nung nalaman nila may nalason ng bata, nagpa-check up na rin sila. Kaya parang ang gulo-gulo, parang ang dami mga nagpanik, parang ang dami daw nalason. Konting nakaramdam. At nakakatawa dyan sa, sa City Hall, dyan sa Mayor's Office, sila pa yung nagdadaldal na may namatay. Mayor's Office diba? ba? Oo. Hindi, pati dun sa ospital. Sa ospital, tapos in-erase lang din, di ba? Ayaw nila hintayin yung talagang announcement nila Dr. Labro, di ba? Nila Dr. Dennis Labro. Kasi sila Dr. Dennis Labro lang ang may karapatan na mag-announce ng ba talaga status, di ba? Parang mas nagpanik pa yung mga nasa ospital, nasa mayor's office. Tapos yung isang admin dyan, na isang barangay, tambay na yun ng City Hall. Lagi. Ewan ko ba, nasang barangay ka ba? Mga alas 8, i-announce na 50 ang namatay. Saan bayan ba yan? Ang alam ko, nasa isang bayan yan, ba't nakatambay yata sa lungsod? Kaibigan, kasi hindi mo kasi lagi ang aming programa. Ayan, para hindi updated kami lagi. At least kami, inihingi na namin ng paumanhin yung unang sigwata ng unang na sinabi programa. Natin di umano, yung mga reporters natin, di ba? Di umano, may namatay na 3, tas 2. Yun ayon naman sa mga nagte-text sa amin kasi may nag-post na taga-nurse sa CMC na may 5. Ayan, so, syempre, ongoing yung programa. So, kumbaga at least we sa aming dalang programa, we give credit to those guys na talagang they did their best na tumanggap ng mga info sa updates. Hindi natin tinigilan syempre si Dr. Dennis Labro na hindi natin ma-interview. At maraming salamat kay Sir Romel Palacol ng Action Team kasi siya talaga yung nagbibigay din sa amin ng update. Ayan, talagang kapag galing kay Sir Romel Palacol, credible yon. Talagang mayroon pang may 99%. At kaya ng 1%. 99% accuracy. Ayan. Pero nice na rin bigyan natin ng credit si Sir Romel Palacol sa kanyang efforts. At maraming salamat sa kaibigan kong singer ng Calamba, si Ruby Menor. Alam niya na kung bakit. Bakit? Hindi kasi, di ba, yun. Yung pag kailangan ko talaga ng sagot, yun. Binigay niya ng kasagutan. At saka, pag may kailangan ako ma-interview, di ba? Yun. At saka, syempre, doon sa mga kinukuhanan ng ating himpilan ng mga informasyon, talagang hanap sila kung sino ang pwede at sino ang pinakamalapit na tao na makakapag-provide sa amin ng informasyon. Dahil syempre, hindi naman kami naka-CCTV dyan para makita namin. So, at least, medyo binawi naman ng isang programa na
matapos na makuha yung mga ipos, talagang nilinaw ng gusto. At yun ay may phone patch interview pa ni Dr. Dennis Labro. Hindi natin tinigilan para maliwanagan ng mga viewers natin. Anong oras yun? 6:30 na natapos yung programang yun. Tapos ewan ko ba naman dito sa kung saan pag-alagalang admin ng isang barangay ng isang bayan, ba't napunta sa lungsod? 50 daw namatay. 50 katao daw namatay. Hindi kasi galing din daw naman sa City Hall ng Kalamba. Ayun. Yung mga mga chismis, yan, sinasabi kasi natin. hindi pa rin niya kinilaro, di ba? Bago mag-post sa FB. Nag-double check ka sana. Mag-isip-isip muna, yun lang yun. Hindi, saka nag-double check, nagtanong sa 10 tao, hanggat maaari 10 tao. Ngayon, kapag talagang pare-pareho ang 8, credible yun. Pero kapag galing lang sa isang tao, ay chismis yan. Yan, katulad nung kung nagkakalat dyan sa City Hall ng chismis, nag-iisang tao, abot hanggang Cavite. Yan. Tuloy. Hindi ko na nakita. Anyway, yan. Salamat. Madami pa rin naman siya kapanalig na chismoso doon. Ang dami. Pag napasyal daw tayo doon, report na agad. Kaya hindi napapunta doon sa Real yun, there's a school, at siya ang nag-administer ng pagpapakain at nanguna siya sa food Ay, basta yung teacher dyan sana okay ka na kasi 2 cupcake pala yung nakain. Oo. Yan. Medyo relax lang, baka sa nervous tayo madali. Ayan, medyo hinay-hinay lang. Tama na yung isa. Dinalawang pa. Yan, tuloy. Nagpanic pati. Uy, thank you tayo sa aggregator, di ba? Natuwa naman tayo doon. Sa isang kabaro natin na online news agency, news site. News online din. Ang aggregator. Tinranslate niya sa English yung report natin. Ayun. Doon sa hinahanap niya ng kasama nating si Sen Trinidad. Yun. In English na. May taga-translate kami. Ayan. Salamat sa aggregator sa pag-pick up hindi, at least, di ba, binigyan tayo ng credit, di ba? Iba kasi basta pinipick up yung news natin, tapos pangalan nila nilalagay nila. Ayan. Yun, nilalagay sa dyaryo, gano'n. Tapos minsan sa kanila kredito. Pagbibintangan pa tayo na nagagalit daw tayo. Bakit kasi ginamit ang copyright yan eh. Pero nung yung isang caller natin may concern tungkol sa copyright. Mabuti yun, nagpapaalam. Nagpapaalam. Ewan ko dito sa mabait naman tayo, di ba? Pwede naman natin ibigay yun. Ibigay yun, magpaalam na kayo. Anyway, bago tayo lumihi sa ating sa ating talakayan, habang hinintay natin ang tawag ni Ate Beth Sarinas. Ayan, meron yata siyang update tungkol sa katatapos pa lang na SONA kanina. Ayan. Sa sobrang busy rin po ng inyong mga lingkod ay hindi na namin subaybayan kung anong pinagsasabi nito ni Pinoy sa SONA. Pero nabalitaan naman natin, as a good gentleman that he can be, nandun si Vice President Jejomar Binay upang makinig at panoorin ang sinagawang SONA. Siguro, for the intention of being professional, at bilang kabahagi ng gobyerno, talagang nandun siya ng mga oras na yon upang makibahagi sa sinasabing pinakahuling SONA ng ating Pangulo. So, tungkol dyan sa SONA, tanggapin natin ang pag-uulat mula dyan sa ating sa labas ng lalawig ng himpilan. At meron tayong tatanggaping ulat mula sa labas ng himpilan sa kasama nating Lady Expose kay Ate Beth Sarinas. Ate Beth, magandang gabi sa iyo. Okay, welcome po. Magandang gabi sa lahat, lalo na po sa ating mga viewers and listeners dyan. Magandang buhay po sa lahat. Dito lamang po sa ating programang Serbisyo Balita Live Online. Okay, kasamang RJ, hinggil po sa SONA ni President Noynoy Aquino na ginanap ngayong araw na ito, July 27, taong kasalukuyan. Yes, bumuhos ang malakas na ulan. Kanina, ang mga rallyista ay hindi nagpatinag sa ulan o sa pampobomba ng tubig.
sa kanilang ginawang SONA, dito ay ang presidente ay halos nagkaroon pa ng komosyon. Dalawang police intelligence agent ang sinuyod pa ng mga rallyista. Di man nila nilais magkagulo, subalit naging mainit kapwa. Hindi lamang ang mga militante, maging ang mga rallyista natin. Dahil sa dahilan na ipinaglalaban daw ng mga rallyista ang mga katiwalaang nagaganap sa bansa. Gaya na lamang daw ng mga pangakong pagpuksa sa kultura ng wang-wang na tinatawag. Ang tanong kung natupad ba raw ang sinasabing pagtatawag dito. Ang pagbasa sa BBL at tax incentive bills, kabilang daw ang sa prioridad ng Senado. Ang tanong, may nangyari nga ba? Yan ang paulit-ulit na tanong ng marami sa ngayon. Dahil sa dami na rin ang question, ang sabi nga, bago raw bumaba itong si Pinoy sa pwesto, ay dapat raw ay ayusin muna niya ang MRT. Yun ay ayaw na rin din kay Trilon. Ang mga opisyalis na pinasalamatan ni Pinoy kanina at sinuguri ang madadaling at maaasahan ayon kay Pinoy, ay may mga nagawa pang araw maganda. Maraming katanungan ang naging talaisipan sa taong bayan. Bagamat mahigit na 2 oras na nagsalita sa kanyang SONA si Presidente Benigno Aquino Duterte na nagpasalamat at pagpaalam sa lulong SONA na kanyang kinasurian. Ayon sa maraming napapakinig sa kanyang talipad, bigo pa rin daw ang agrikultura natin. Kaya marami ang nagugutom. Ngayong araw na ito, ang uling SONA, ang tinatawag na State of the Nation Address si President Noynoy Aquino, na kung saan todong-todo ang papuri sa interest ni Pinoy sa daang matuwid at sa boses na mangingibabaw sa sambayanan. Base na rin sa pangyayari sa batasang pambansa kanina, ang una ay nag-selfie-selfie naman ang mga nasabing mga opisyalis. Nagdagdag pa rin ng upuan sa dahilan sa dami ng dumating sa session hall. Na una ay dapat ang mga mababatas lamang ang dapat dumalo. Subalit na puno na ang nasabing session hall dahil bumuhos na ang mga supporters ni Pangulong Aquino. Sa kanyang pamamaalam na rin ay binati niyan lahat ang kanyang mga kaalyado at kung meron mang nakaligtaan ay hindi yun ang anulugan sinakalimot ayon kay President Noy Aquino. Dahil sa dami at halos nakaligtaan na rin niya ang iba pa ng mga pangitin. Sinabi ni Pinoy na ang matuwid na daan niyang pinasimulan ay maaaring may pagpatuloy ng kung sino mang papalit sa kanyang administrasyon. Dahil sa 5 taon niyang paglilingkod, ang anti-political dynasty bill ang sa ngayon ay prioridad niyang maisabatas sa uling taon ng kanyang pamumuno. Ayon pa kay Pinoy, di tayo nakakasiguro sa susunod na Pangulo at maaaring gugustuhin nito ang magkari-harian lamang kung saan lubos ang kanyang pag-aalala dahil nais niya maisaayos ang kalagayan ng bawat Pilipino. At ayon pa kay Pinoy, ang pagpuksa sa kahirapan ang prioridad sa kanya. At namit naman daw nila ang target, ang pagpapaaral para sa edukasyon ng mga mag-aaral ay nakaalalay din naman sila at malaking bilang na estudyante ang natustusan nila. At bukod dito, maging ang mga national household ay nagawa din nila na maituguyod at mailagay sa ayos. At ang marami nilang utang at ang maraming utang ng bansang Pilipinas ng ating gobyerno ay unti-unti nilang nabayaran. Maging ang antas ng korupsyon ay bumaba na at may mga mangilan-ilan daw na nalilihis ng landas ay pilit na nagtatago sa kanilang puso. Yun ay ayon kay President Noy Aquino. At para sa karagdagang balita naman dito sa lalawigan ng Cavite, isang drug pusher ang nahuli at dedo sa shootout. Napatay ang sinasabing notorious drug pusher matapos itong makipagbarilan sa mga operatiba ng pulisya
sa kahabaan ng kalsada sa barangay Altis 3 sa bayan ng Mendez, Cavite, Kamakalawa. Kinilala ang napatay na si Bernardo D. Torres ng barangay Mahabang Kahoy sa bayan ng Indang sa nasabing bayan. At ayon pa sa initial na report ng Cavite dito sa istasyon ng pulisya ng Mendez ay base sa police report na isinimuti sa Kampad Baylong Garcia sa Imo City, iniwasan ni Torres ang inilatag sa PNP checkpoint kaya hinabol siya ng pulisya. Gayunpaman, habang nagmumotorsiklo ay pinutukan ni Torres ang mga operatiba kaya gumanti naman ang putok. Ito, umabot sa ilang minuto ang habulan hanggang sa mapatay si Torres at na-recover sa kanya ang isang motorsiklong walang plaka, isang baril na kalibre 38 revolver at 2 plastic sachet ng jabu na nasa kanyang compartment ng kanyang motorsiklo. At dahil na rin po sa ating mga report na isaad sa ngayon ay nais lang din po natin na batiin ang bagong upong hepe, ang provincial director dito sa lalawigan ng Cavite. Binabati natin ng isang maganda ring gabi at alam ko na siya ay nakasubaybay sa ating programa. Ito si Police Senior Superintendent Eliseo de la Cruz. Keep up the good work, sir, at welcome po dito sa Cavite. Sana ay patuloy niyo malinis ang mga masasamang elemento sa lalawigan ng Cavite. Mabuhay po kayo. At kasamang RJ, bagamat medyo ginabi na tayo ng ating programa, ay marami pa rin nakasubaybay sa atin dahil talagang hinihintay nila ang pagsisiwalat ng serbisyo balita, lalo na dito sa Cavite. Kaya hanggang sa susunod pa po nating mga balita, abangan ang mga mahalagang kadana